Good morning po. Hello po. Kamusta po tayo? Kahit hindi lang sa pagmumula ng ating gawain para sa Panginoon, kaya mahirap po ang bawat support kahit dito ngayon. Ito yung nanalangin hanggang pagmumula. Dahilan Diyos, kami po inarito sa inyo naman. Pupuri, nagpapasalamat Lord sa isang napagandang umahan. At muli, sa isang pagkakataon na ibinigay niyo sa bawat sa amin, upang purihin ka, sambahin ka, Panginoon, ang buong aming puso. Salamat Lord sa buhay na ibinibigay sa bawat isa. Ganyan pa yun sa lahat ng biyaya. Ilaan mo Lord sa umagang ito na maipakita namin ang aming pagmamahal, ang aming pasasalamat, papuri sa iyo, Panginoon Jesus. Lord, sa sumulat na sa pamamagitan ng awitan, iglesia po pa rin ng bawat isa. Una sa mga pumututog at umaawit, ganyan pa rin sa mensahe na aming marinig. Tuloy na ito ang maintindihan, maunawaan, at higit sa lahat, Panginoon, may apply sa aming mga buhay. Pagpalain rin ang pastor, siya magkakatin dito, para sa bawat po sa amin. Ganyan, Lord, pinupit namin lahat ang gawain sa umagang ito sa inyong tinataas, Panginoon Jesus, sa aming mga puso, sa pananambahan para sa ilang Panginoon Jesus. Kaya Lord, nihiling din namin ang ipapatawad para sa aming mga kasalanan. Ngayon sinasaway namin ang mga gawa ng mga kaaway na hindi ito magpatagumpay bagkus ikaw lamang ang maitataas, Panginoon. Maraming salamat nga po. Ako ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po muli sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoon before we start. Pinalaman po natin ang bawat isa. May kasama ang bawat isa. Basta po, i-music.
want to be purified by you, God. Yes, Lord Jesus. If they are the where you need us, take me there, take me there. If what you need is just an offering, it's right here. My life is here, and I'll be your living sacrifice for you. You're a fire, you're a fire. I wanna be consumed. I wanna be tried by fire. Purify. You take whatever you desire. Lord, here's my life. I wanna be tried by fire. Purify. You take whatever you desire. Lord, here's my life. If your glory wants to come in, let it fall. We want it all. Your fire is consuming. Fill this place, set it ablaze, and I'll be your living sacrifice for you. Fire, refine them. I wanna be consumed. I wanna be tried by fire. Purify. You take whatever you desire. Lord, here's my life. I wanna be tried by fire. Purify. You take whatever you desire. Lord, here's my life. So clean my hands, purify my heart. I wanna burn for you, only for you. Take my life as a sacrifice. I wanna burn for you, only for you. To clean my hands, purify my heart. I wanna burn for you, only for you. Take my life as a sacrifice. I wanna burn for you, only for you.
Their crowns before the Lamb of God and sing, You're worthy of it all. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things.
sabi nga, no, yung glory para sa ating Panginoon lamang. Amen po ba? Amen. Kumusta po ang umaga po natin? Good morning. Sa tuwing ng Panginoon dahil kunin na napakabuti niya sa buhay ng bawat isa. At ngayong umaga, sabi nga sa awitan talagang papuri ko sa salamat ang ating binibigay sa ating Diyos. Kaya ganda ko sa pinanalangin para po sa mga bata na pinagawin ko sa dito sa harap. Bigay po natin ang pagpapala ng mga bata ito. Tulad sa ating mga kamay sa kanila, pinanalangin sila sa ating Panginoon. Panginoon Jesus, narito po sa inyong harapan ng mga batang ito. Uli, patuloy namin silang kinata sa iyo. Dinadalangin Panginoon ng inyong buong buhay. Dalangin namin ang patuloy na pagpapala, biyaya sa bawat sa kanila. I-bless niyo Panginoon sila sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, una sa kanilang pag-aaral, Panginoon, na ikaw magbibigay ng knowledge and wisdom, maging Panginoon ng lahat ng kanilang panginahan. Sa pamamagitan ng mga guardian at mga magulang, pagpalain niyo po ang mga batang ito. At alam namin, Lord, magiging matagumpay sila sa kanilang mga buhay, kung sa kanilang murang edad pa lang, nagsisimula na sila, Panginoon, na kilalanin ka bilang sariling Panginoon tagapagligtas. At narito ang assurance, Panginoon, na magandang buhay ay makakamit nila, Panginoon. At sa kanilang paglaki, hindi sila lalayo sa iyo, at patuloy na pupurihin ka at pasasalamatan ka, Panginoon, sa lahat ng bagay na ginagawa sa mga buhay. Kaya Lord, muli nagpapasalamat kami, tinataas sa iyo ang buhay ng mga batang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you po. Sa ating tithes and offering, tayo po mananalangin bilang ang pasasalamat sa lahat ng biyaya na binibigyan natin, Panginoon. Hiniling po ang bawat ng tayo po ng pumiki. Pasalamat, umapit sa presensya at ng ating Panginoon. Panginoon Jesus, salamat Panginoon. Alam namin Lord sa mga pagkakataong ito, napakaraming blessing na inyong binibigay sa amin. Hindi lang yung nakaraang buwan, bago sa araw-araw na ang mga buhay, narin ka para may pagpalain. Kaya Lord, sa umagang ito, naway maging masaya ang aming puso sa pagbibigay para sa inyong gawain. At tunay na Lord na mabless ang bawat isa sa pamamagitan ng bagay ito. Lord, pagpalain na po na ang bawat isa na maramdaman namin at ma-experience, Panginoon, yung joy ng pagbibigay para sa iyo. Kaya Lord, ingatan niyo po, pagpalain ang bawat salapi na manilinaw sa umagang ito, yung knowledge and wisdom para sa pagpapagiging ito. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng biyaya mo aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So yun nga po, salamat sa Panginoon. At bago po tayo umabot sa ating mga announcements, meron na po siya sa inyo na isang maising kwento. Maising talaga yun. Meron daw pong isang batang ibon na lumaki sa disyerto. So, sabihin, sa lugar po niya, hindi po sagana sa lahat ng bagay na kanyang kakailanganin. At meron pa siyang problema kasi medyo mabagal po yung kanyang paglaki. At dahil po dyan, marami po siyang reklamo sa kanyang buhay. At sabi nga niya siya nahihirapan dahil sa sobrang ingat dun sa desert, kukunti lang daw po kasi yung kanyang balahibo at hindi po siya completely developed yung kanyang balahibo. Siyempre, dahil nandun siya, yung tubig, kunti lang yung supply, pero yung sa mga pagkain. So sa araw-araw ng kanyang buhay, palagi yung tinatanong, Lord, kailan ba matatapos yung paghihirap ko? Lord, kailan ba magbabago ang buhay ko? Na sa pagkakataong iyon, meron isang umaga, na mayroong isang anghel na padaan ko sa desert. Yeah. At tinanong ng ibon, sinabi niya, saan ka pupunta? Yan sumagot daw yung anghel. Sabi, pupunta ako sa Diyos at kakausapin ko siya. Sabi niya, pwede bang pagdating mo doon, pakisabi sa kanya na kung kailan matatapos yung paghihirap ko o yung nararanasan kong hirap dito sa kung nasaan mo ngayon. At yun nga, sa paglalakbay ng ngayon narating siya, tinanong nga niya, Panginoon, kailan po matatapos yung paghihirap ng munting ibon doon sa disyerto? At sumagot ang Panginoon, sabi niya, sa buong buhay niya. So nagulat po yung ngayon sa sagot ng Panginoon sa kanya. At napaisip siya, at sinabi niya, ganun po ba? At sinabi din sa kanya ng Panginoon na sabihin mo sa kanya, lumapasalamat siya araw-araw o sa lahat ng pangyayari niya sa kanyang buhay, sabihin niya na, salamat Panginoon. At yun nga yung ginawa ng ngayon, pagbalik niya doon, sinabi niya sa ibon na kahit medyo may kalituhan sa sinabi sa kanya, binahagi pa rin niya, sinabi niya, sabihin mo daw, magpasalamat ka sa Diyos sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. So medyo
na ano din yung ibon. No? Pero sabi nga, dahil ito yung mensahe sa kanya, everyday ng buhay niya, about mangyayari sa kanyang buhay, sinasabi niya, thank you Lord. Sabi nga, nahirapan siya sa buhay niya, mainit doon, hindi siya nakakakain, pero palaging sinasabi, thank you Lord. At doon nga, yung pagkakataong yun, nasanay po siya na gawin yung bagay niyo, na magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng kanyang ginagawa. At that time, napadaan yung anghel at nakita yung pagbabago doon sa ibon at doon sa lugar kung saan nasa siya. At nakita po niya na sabi nga yung ibon, masaya na siya. Sabi nga, tumatanong-tanong sa mga puno, ibig sabihin yung lugar, kumanda po, nagkaroon na rin po ng maliit na ilog at naging maganda yung ibon dahil kumpleto na po yung kanyang balahibo. So nagtaka po yung anghel, dahil pagdating namin sa Panginoon, tinanong niya, Lord, bakit po ganun? Parang meron po kakaiba na nangyari doon sa ibon. Then, akala ko ba, sabi niyo, hindi siya magiging masaya sa kanyang buong buhay. Then, sumagot ang Panginoon, dahil merong nagbago. Dahil merong nagbago sa kanyang pananampalataya at sa kanyang buhay, simula nang sinasabi niya na palaging, thank you Lord. Ibig sabihin po doon, naging grateful po siya sa anumang bagay na dumadating sa kanyang buhay. Maganda man o hindi, thank you Lord. At dahil dyan, nakita ng Panginoon, nagkaroon siyang pagbabago sa kanyang pananampalataya at sa kanyang pamumuhay. Kaya po, yung blessing, hindi na sabi nga hindi siya sasaya, binigay po ng Panginoon sa kanya. Unti-unti. At ito yung na-realize niya na talagang, sabi nga naman, na-realize niya na iba ang may bigay. Para tayo palaging tulungan sa lahat ng mga panginahan. Kailangan lang siyempre yung ating pananampalataya sa kanya. At sabi nga, pagsunod at pagkaroon ng pagbabago sa ating mga buhay. Sabi nga, yung mga nakakaabog natin ano yun, pero patuloy ka magpasalamat at lumapit sa ating Panginoon sa kung ano yung pinagdaranan. So yun nga po. Sa ating mga announcement naman po, yan. Ang ating mga prayer request, suggestion, at yung ating mga concern, meron po tayo input sa banda po dyan sa likod. Meron po tayong box po dyan. Kung gusto nyo po magsulat, pwede po dyan. And ating email, yung patelsevangelical.church@gmail.com. Yan. So pwede po kayo mag-email po dyan sa mga kasama po natin maalam sa paggamit po ng internet and po ating email. And yung Facebook page, yung PAC Patelsevangelical Church, regarding po sa ating activity, makikita niyo po dyan. And yung PC of Pogi at Magaganda, ating GC. So yan, ating mga announcements po regarding po sa ating Christmas party. Ito po yung magaganap ulit. Nagpapit po natin ito last Sunday, December 20, Saturday. Saturday po yan, ha? Dito po, Saturday, ang oras po, 3 p.m. po ng hapon. So ibig sabihin po, sa umaga po ng Sunday, wala po tayong service. Kailangan po lang po ulit. Saturday po ang ating service, ang ating Christmas party, magkasama po yan. So 2 part po yan. Alas 3 po ng hapon. At kung sumali po, para po sa ating mga sales gift, yan, sabihin ko na rin, pwede po kayo magdala. Yung amounting sa adult po is yung 200 up. Yan. Dala po kayo ng inyong mga regalo. At sa mga bata is 100 up. Ganun po yun. So yun po. Nagpapay ko kami ng announcements. Siyempre, ating mga birthday celebrants from December 14 to 20, ating babatiin po ang bawat isa. Una po sa ating listahan, December 15, nilalagyan po natin, tayo rin. So, po siya. Meron pa yan. December 15, sa Pumili, Maria Catherine. And December 15 din, siyempre, si Pinay, Mabora. And December 15 ulit, ang dami ko niya. Miguel, ulit ka yan. Christmas, at po dito kami sa Kusideya. December 15 pa rin, Frante, Cherish, Kaya. Ayan, birthday, and meron pa yan. Siyempre, December 17, hindi makakalagpas. Natin kapatid na Don, Dionisio, Miguel Jr. Don, for sure. December 17, si Marquez, Carlo, Mari, happy birthday. December 18, si Barilon, Jennifer. Happy birthday, meron pa. December 18 ulit, si Ponce Kevin. And December 19, Kalanayan, Jasmine, Lian. Happy birthday. And
Yun, so, beto na. Napakarami po, no? Happy birthday ulit sa napakarami ating mga kapatid na birthday. So, patuloy na pagpalain ng Panginoon ng blessing ng buhay at kalakasan. So, ngayon, parang pansin ko, bigla kayo ng tahimik. Maganda po yan. Ayan. Ibig sabihin talagang, ito na yata yung, parang ganun yung feeling, no? Ito na yung naantay namin. So, kailangan ko maging ready, maging focus sa pangkilig ng salita. Siyempre, dadalhin sa atin, na ating buting pastor, Pastor Romeo Lasso. Good morning po. So, sino po nandito nung last week? Last week. Ano po yung, kung natatanda niyo, ano po yung title ng message ko? Tiwala lang. So, sino po yung nakasagot? Ikaw? Sorry ah. Dahil ito may tiwala, tanggapin ko ito. Yeah. Happy birthday daw. Happy birthday. So sa umagang ito, kasi gusto ko po kaya putin na lang para matandaan ko ninyo, karugtong po ito eh. Kapag-usapan po natin yung trust plus. No? Titignan po natin bakit ko po sinabing trust plus. Pero bago po tayo patuloy, hindi po tayo natulong sa ating Diyos. Lord, salamat. Dahil ikaw sa mga kapangyarihan, dahil ito ay pwede namin ibigay ang aming trust sa iyo. Kaya hayaan po kami sa pamamagitan ng mensaheng pinagkaloob po sa amin. Tunay na makita namin ang kahalagahan nung tinatawag po na trust plus. Kasi naniniwala po kami, apart from you, we can do nothing. Salamat Panginoon sa inyong Espiritu Santo na palagi ninyong ibinibigay, pinagkakaloob sa amin. Kapag kami lalapit, nandiyan palagi, napakadalang tawagan, palagi nag-aantay lang sa pagkulit po namin. Samahan niyo po kami at i-expect na po namin na may maganda kami matututunan sa umagang ito na magiging daan para lalo sa ikalalaman po namin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sabi po ito sa Lucas 5:17. Tignan po natin. Lucas 5:17. Sabi diyan, minsan, habang si Jesus ay nagtuturo, may mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na nakaupo doon. Sila'y galing sa bawat bayan ng Galilea at Judea at sa Jerusalem. Taglay ni Jesus sa kapangyarihan ng Panginoon upang sa magpagaling ng mga may sakit. Ngayon po, isa po ito sa napakaganda na palaging binibigay ng ating Panginoon, palaging nagbibigay siya ng pag-asa. Kasi marami po sa akin dito, may mga karamdaman. Opo, kagaya po sa akin, medyo sumisipon po ko, hinihika ako. Pero siya naniniwala ko na magagalingin tayo ng Lord. No? At alam ko, bawat sa po sa inyo rito, may mga nakaranas po ng karamdaman, pero nakarecover kayo. So ito lang po ay dahil sa biyaya ng ating Panginoon. At palagi, ang mensahe ng ating Panginoon nakakukul, nagbibigay siya ng pag-asa. Palagi yung po ang mensahe niya, nagbibigay siya ng pag-asa. Kaya sabihin mo sa katabi mo, pag-asa. No? Verse 18, kulit ko natin. Dumating ang ilang lalaki na may dalang isang paralatiko na nakaratay sa igaan. Sinikap nilang makapasok sa bahay upang mailagay ang may sakit sa harapan ng ating Panginoon. No? Alam niyo po, bago sila makapasok doon, meron sila isang malaking problema. No? Kasi usually, pagka mayroong mga gawain at mayroong nagpapagaling, maraming tao. So yung location, hindi sila makapasok dahil maliit yung pintuan. Pero mayroong trust yung mga lalaking kasama na kayang pagalingin ni Jesus buhat yung buhat nila at mayroong karamdaman. Puno-puno sa bahay, hindi sila makapasok dahil mo lang sinasabi ko. So meron silang ginawa na isang bagay na napakahirap isipin na gagawin pala ito ng mga tao, itong gawain na ito. Dito po mapapasok yung tinatawag po natin trust plus. Sino po naniniwala dito kayo? May tiwala kayo mo? Salamat po sa anim.
Ulitin ko po, baka hindi nyo naintindihan. Ulitin ko po, sino po dito yung may trust kay Lord? Yan. Yung buti pa yung pera eh. Di nga, yung pera, ano sabi ng pera? In God, we trust. Yung sa dalan. Yan pala, sa Pilipinas dapat lagyan din ng gano'n eh, no? Yan, kung meron naman sa Pilipinas na meron kahit isang word na ano, parang wala, no? Kaya naman yung Amerika lalo pinagpapala dahil palagi sinasabi na pinagtitiinan nila sa pera nila, in God we trust. Yung pera mismo, nagsasabi na huwag mo siyang pagkatiwalaan, kay Lord ka, kay God ka magtiwala. No. Dito pumapasok ang usapan po natin ng trust plus. Kagaya ko sinabi ko sa inyo, hindi lahat tayo na lang dito may tiwala kay Lord. Tama ba? Pero yung tiwala ko yun, hindi ko nagtatakbo sa tiwala lang. Parang ganito. Sino yung mga estudyante rito? Mga estudyante. Naniniwala ba kayo, may tiwala ba kayo na makatapos kayo mag-aaral? So, naniniwala kayo, sigurado nagpe-pray kayo. Papasok, uuwi, magre-review, nagpe-pray kayo. Dahil may tiwala kayo sa ganyan. Pero tanong, meron ba kayong ginagawa o basta lang kayo nagtitiwala? Di ba meron bang gagawin? Yan yung tinatawag kong trust plus. Kaya nga, palagi kong sinasabi ito, kapag estudyante ka, na hindi ka nagtatrabaho, mag-aaral ka na lang, dapat mataas ang grade mo. Bakit? Meron ka ng Diyos, ang gagawin mo na lang, magtitiwala, mag-aaral ka. Hindi ka gaya ng iba na nagtatrabaho pa para makapag-aral. Talagang hard work ang gagawin niya. Kasi kailangan malakas ang kanyang katawan, pero napansin ko po, no, ang routine balance eh. Yung mga tao na nakatapos sa pag-aaral dahil nag-aral, tapos nagtatrabaho tapos nag-aaral, nakakatapos ng maayos. Ang galing ni Lord eh. Binibigyan niya ng extra strength itong mga tao ito na talagang nagpapakasipag. Kaya kung ikaw, para sa akin, kung ikaw ay nag-aaral at the same time nagtatrabaho, congratulations. Meron kang kasama mo si Lord sa lahat ng ginagawa mo. Tapos mataas pa grade mo. Abay sobrang plus na yan para sa'yo. Binibigyan ka lang ng extra strength, binibigyan ka pa ng extra knowledge, extra talent. No? Pero itong mga bagay na ito, lahat hindi mangyayari ng basta-basta. Siguro kakabasa kayo ng quote. Ayaw ko naman mabasa niyo. Magpakasipag ka lang, sigurado aabutin mo ang magandang kinabukasan. Totoo po yun. Pero tandaan mo natin, kahit na anong tagumpay ang tanggapin mo, sabihin mo magawa mo, kapag hindi mo kasama si Lord, yung tagumpay na yun, temporary yan. Kasi, meron niya ang tinatawag na trust plus. Kailangan magtiwala ka kay Lord, pero may gagawin ka. Para magaya rito. Salamat sa Panginoon dahil hindi umulan. Hindi umulan. Hindi ko alam kung ang iba sa inyo is nag-pray na sana maganda ka na. Hindi ko alam. Pero paano kaya kung umulan at linggo, makakakita ka pa kaya sa church? Dahil na malalim pa. Doon po pumapasok yung trust plus. Tignan mo natin dito sa Lucas 5:19. Sabi niya, ngunit wala silang madaanan dahil sa dami ng tao, kaya umakyat sila sa bubungan, binakbak ito at ibinaba sa harapan ni Jesus para litikot na sa higaan. So, ibig sabihin, hindi ba kalaya sa verse 18, may hadlang. Hindi makakapasok. So, dito mo mapasok, tinatawag natin may plus factor sa kanilang faith. Kasi pwede nyo lang sabihin na, ay, hindi tayo makakapasok. Siguro sa susunod na linggo na lang. O sa susunod na araw na lang. Eh, paano kung naghihilang na yung tao? Paano kung yung araw na lang pala yung buhay ng tao? Ano gaya na ito? Ako, naikwento ka na po ito, pero ulitin ko po. Lungkot na lungkot ako kasi meron akong dapat taong si Sharon. Kaya hindi ko napuntahan. Bawa, Biyernes, kailangan puntahan ko siya dahil meron siyang karamdaman.
Alam niyo po, nalungkot ako talagang, ay, alam ko na asawa ko yan, naiyak po ako. Bakit? Namatay siya kinabukasan na hindi ko man lang siya napuntahan. Napakahirap po nun sa part ko, na hindi ko siya napuntahan, dahil hindi ko siya naghaginan, o hindi ko siya na-share. Ang panalangin ko na lang, ulit, sana meron nag-share sa kanya, sana meron nagbahagi sa kanya. Kaya lang, sa part ko, ang hirap nun. Hindi ko nagawa yung dapat kong gawin para sa kanya. Dapat pinuntahan ko siya, pinag-pray ko siya, pinatanggap ko kay Lord para magkaroon siya ng katiyak ng buhay. So may meron daw sa akin at that time. Pero of course, pinag-pray ko Lord, sana meron ibang nagkaroon sa kanya ng katiyak. Kaya siyempre, parang hoping for the best tayo. Kaya lang, ang problema, hindi ko nagawa yung dapat kong gawin. Dapat pinuntahan ko siya, dapat sineran ko siya. Hindi dapat magiging hanggang ang maraming batay. Bakit? May tiwala ka sa kanya, may plus ka pa na gagawin. Dapat pinuntahan ko siya at that time. No? Sana, sa biyaya ng Panginoon, talagang tumanggap siya. Kinilala na siya. Yung po yung sinasabi na, meron tayong tinatawag na trust plus. Alam niyo po, yung ginawa nitong mga tao ito, delikado. Binakpak mo yung bahay ng may bahay, pwede kang matimaga, pwede kang bubugin ng may ani nun. Delikado nga ang buhay nila. Pero hindi nila inisip ko. Dahil inisip nila, yung dala-dala nila na mayroong karamdaman. Ako iniisip ko, ako naman ay kwento ko sa inyo. Iniisip ko kasi mataas yun. Paano kaya na, apat sila nagbuhat-buhat yung mga life ko. Hindi ko alam kung paano nila inakyat. No? Hindi ko alam kung paano nila ginawa. Wala naman silang dalagagtan. Tandaan natin, dala-dala nila may sakit. Bisa iisip ko, kumisa magulong isip ko eh. Sabi ko, meron kayong umakit na dalawa, tapos yung dalawa, hawak sa isang kamay, dalawang kamay, dalawang pa. Okay sa 1, 2. Ni-imagine nyo ba yun? Tapos pinaminagis. Tapos sasaluhin sa bubong ng dalawa. Hindi ko alam kung paano nila yun, ano. No? Malikot na kumisa yung isip ko, inisip ko, paano nila inakyan? Pangalawang problema, paano mong babakbakin yun, wala naman silang dalawang. Pang ano, sigurado kamay lang yun, mano-mano. Nahirap pa rin yun. Nahirap pa rin yun. So, ibig sabihin, hindi sila nagdalawang isip. Dahil, meron silang last factor at naniniwala sila na kayang pagalingin ng Lord itong tao ito. Alam niyo po, kailangan tayo kumisang sirain natin yung mga bagay na magiging barrier para magawa natin yung kalooban ng Diyos. May mga bagay tayo dapat sirain. Ito, palagi ko naman sinasabi ito. Kung magiging headlang sa gawain ko, sa pagsasamba kay Lord, ako naniniwala ko ako, pwede tayong palitan ng Lord ng ibang trabaho na magiging headlang para tayo makapag-serve sa Kanya. Bawa, yung trabaho mo talagang parang dinidemand na tuwing linggo na ito ka. Pwede kang alisin ng Lord yan, ilipat ka sa isang trabaho na hindi magiging headlang sa gawain mo para kayo. Kasi barrier siya eh. Tandaan po natin lahat ng bagay dito sa mundo, maraming pwedeng gawin ng demonyo para tayo ay mapalayo kay Lord. Lahat ng paraan gagawin niya. Pero lahat ng paraan gagawin niya. Alam niyo po, si Manny Pacquiao po, ay alam po natin na isang Kristiyano. Palagi, yan ko lang kung narinig po ninyo, palagi sinasabi niya, huwag po ninyo unahin yung panunood sa laban ko. Ang unahin po ninyo yung pagsamba kay Lord. Manny Pacquiao na yun. Na talagang, kasi doon sa ibang lugar, yung linggo sa kanila, yung linggo dito sa atin, Sabado sa kanila. So, hindi ka naman magtaya, hindi naman po pwede sabihin, bakit pwede mong ano ninyo kasi ganito. Hindi. Pero yung kanyang pagiging ambassador para sa Word of God, sinasabi niya, unahin po natin si Lord. So, ibig sabihin, yung trust na sinasabi ko po, isip sa po itong paraan para makita natin na pwede pala. Baka mamaya napakasimple lang yung problema natin. Parang ganito, hindi na na-plancha yung damit mo, hindi ka na mag-church.
Hindi lang tone yung damit mo na brown yung sapatos, brown yung pantalon, brown yung... Huwag yung tingnan yung buko, naging brown lang po yan, nakulayan na nahanginan po yan. No, nahanginan, kaya naging brown. No? Ano ibig mo sabihin? Kung minsan, maliit na bagay, hindi natin maibigay kay Lord dahil sa anumang kadahilan. Sa anumang kadahilan. Alam niyo po, hindi naging barrier doon sa mga apat na kaibigan ng pararaan ko, yung bagay na dapat gawin nila para kay Lord. No? Ang tawag ko dyan ay trust plus. May tiwala kay Lord, pero hindi ibig sabihin na pagtiwala kay Lord. So, Lord, ito yung yan, bahala na po kayo. Pag hindi po ako nakarating, ibig sabihin, hindi mo pa naman ba. Kaya delikado po yun eh. Pag may kausap na meeting kayo, sasabihin sa'yo, oh bro, makarating ka ba? God willing. Nakatakot yun. God willing. Bakit God willing? Hindi usapan lang na kayo. Sabi sabihin, dapat, ako nakikita ko lang po ha, dapat hindi God willing. Pag sinabi mo kasi God willing, mas malamang hindi ka makakarating. Yan ang ano nun, implication nun. Dapat sabi nyo, pag-pray nyo, makarating ako. Hindi yung God willing. No, hindi God willing kasi usapan na yun eh. Usapan na yun. So hindi mo pwedeng sabihin na God willing. Sino ang willing niya talaga makarating ka? Kaya naman tanong, ikaw, willing ka ba talagang pumunta? May mga ganun eh. Ako ba? Di ba may mga pinapagawa si Lord? Gusto ni Lord, makarating tayo. Pero tanong, gusto ba talaga natin pumunta? O napipilitan lang tayo? Yan ang kasimple mo yun. So kung bakit hindi kayo kapunta, talagang, ang tanong, nag-try ka ba? Ginawa mo ba lahat ng paraan? May kasabihan kasi, it's better late than never. Pero mas maganda yata, never late, nakarating ka. Huwag yung kasi maraming kumisa yung nasangkalan eh. Okay lang, mahalaga, nakarating naman eh. Hindi. Huwag natin gamitin pa lagi yung word na yun. Ang gamitin natin, darating ako, Lord. Hindi magiging ang lahat ng barrier. No? Ilang beses ko na pong nasabi ito, maulit-ulit ito. Mayroong isang kabataan dun sa ibang church. Ang layo ng bahay. Pero hindi naging hadlang yun para hindi siya makarating. Walang pamasahe. Wala siya pamasahe. So, binigay siya ng Lord malakas na paa, tuhod. Ang service niya daw, 9:30. Ang ginagawa niya, magmula ito sa bahay niya dahil malayo din, 8:30 pa lang, umaalis na siya. Nakakaisang oras. Yung barrier, hindi niya hinayaan na manatili. Nakakarating pa rin siya. Bakit? Kasi, may trust ka, plus meron kang gagawin para kay Lord. Hindi po pwede na wala kang gagawin. At kapag may trust plus, result nito ay himala. Tingnan mo natin. Nang makita ang kanyang pananampalataya, sinabi niya sa parehati ko, kaibigan, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Tingnan mo ba? Bumaba. Kaya nga pagka meron tayo yung trust natin kay Lord, pinakita talaga natin, hindi po pwede na hindi i-recognize ni Lord. No, hindi mo pwede hindi niya recognize. No? Grabe declaration ito ni Lord sa taong PWD. No? Alam niyo ba yung PWD? Sino po nakakalam ng PWD? Salamat po. Alam mo ba ano yung ibig sabihin ng PWD? Hindi ko ba, ano ba yung PWD? Ayun. Oh. Hindi kaya ako tinatanong sa iyo. Kasi nung una, yan, ang nakatawag na mga anak ko. Kasi pag sa parking, papark kami. Nung unang nakita ko yan, uy, pinangalagay PWD. Tapos sabi ng anak ko, hindi tayo pwede ka. Ayan niyo, pwede nakalagay. Mali pala ibig kong sabihin, hindi pala ibig sabihin, person with disability. Akala ko ibig sabihin yung PWD, pwede. Pampayanan ko yan, ang anak ko, tawa nga sila ng tawa ng una kong mahalo. Akala ko yun. So, kailangan naiintindihan mo yung maraming bagay. No? So, dito sinasabi lang, kapag pinairan natin yung trust
plus, maganda po ang mangyayari. Faith recognition, ipagkatanong. No? Mabigat mo ito mga kaibigan nitong paralytic na ito. Alam niyo po kasi meron silang faith eh. Kaya nga po yung faith palagi, ako gusto ko po pag bakit yata ito nito eh. Yung binasa nito nitong faith eh. Pero masarap pong balikan. Tingnan mo natin sinasabi sa Hebrew 11:1. Tingnan mo natin. Hebrew 11:1. Sabi dyan, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. No? Yung may tinatawag na faith, nakikita na ba ng mga na gagaling agad yung may faith sila na mangyayari ito. Hindi pa nila nakikita. Ang tawag po doon, faith, hindi parang nga yung mga bata. Naniniwala ka ba makakatapos ka ng pag-aaral mo? Mga kabataan? Naniniwala ka pero hindi pa dumarating. Pero may faith naniniwala ka, mangyayari. Bakit? Unang-una, nagdadasal ka. Pangalawa, ginagawa, may plus factor, ginagawa mo yung dapat mo gawin. Hindi mo pwedeng iaasa mo lahat kayo na wala kang gagawin. Dahil siguro hindi tayo ginawang robot. Meron tayong malahing part. No, ang number one na dyan, lalapit tayo sa Kanya. Pangalawa, may sasabihin si Lord kung anong gagawin mo. Isa sa mga pwedeng sabihin ng Lord, nag-aaral ka. Anak, baka naman pwedeng huwag ka muna mag-boyfriend. Nag-aaral ka pa eh. Nag-aaral ka pa. Isa yung pwedeng sabihin ng Lord. Which totoo naman sinasabi ng Biblia. Mag-aaral ka mabuti. Minsan may nagtanong sa akin, Pastor, kailan ba talaga dapat pwedeng mag-asawa? Sabi ko sa kanya, ilan taon ka naman? 25. Ba? Di ba, Pastor, pwede. Ang tanong, may trabaho ka na. Pero nasa tamang edad na po. Hindi tamang edad. Tamang estado mo sa buhay. Unang-una, kung wala kang trabaho, anong ipapakain mo sa mapapangasawa mo? Kawawa naman yung tatay at nanay yan. Pinapakain yan, dagdag ka pa. Mabuti kung maraming sobra, pero hindi pa rin eh. Kasi di ba dapat sinasabi, kailangan talaga magtrabaho. Hindi mo pwede na gano'n lang. So, ganito sinasabi ng Hebrew 11:1. Pagpapakita lang ito na dapat meron tayong inaasahan kayo. Hindi ka na tangible things na hawak mo yan na kasi palagi mong sinasabi ito. Kakaiba mo sa mundo eh. Sa mundo kasi, makita mo muna bago ka magtitiwala. Yun ang mundo. Kaya maniwala ka muna at makikita mo. Malaking yung pagkakaiba eh. Pag kilod, maniwala ka at meron kang makikita. Sa mundo, pakita mo muna bago kang maniwala. Ganoon ang mundo. Kaya lang, kayo ka magtitiwala. Kasi yung di lahat na dito sa mundo, masisira, mawawala. Ang kay Lord, hindi lang dito hanggang sa kabilang buhay, pagkatanong naman. So, ibig sabihin, nakikita natin na palagi, si Lord gumagawa, kumikilos sa mga tao, kumikilos. No? So, si Lord, hindi niya basta-basta binibigay isang bagay na wala tayong gagawin. Palaging meron tayong part. Hindi po pwede na siya lang ang gagawa, tayo mama na lang. Hindi pwede gano'n. Kailangan palaging meron tayong gagawin. No? Pangarap, vision, lalo-lalo po. Pabalikan ko po palagi ito. Sino po sa inyo yung totoo? Totoo po na araw-araw nagbabasa ka ng Bible at may meditate ka. Ayan, na-admira mo yan. How about yung iba? Kasi parang ganito eh. Paano mong malalaman kung yung panaginip mo, kung yung vision mo, ay naka-align sa gusto ng Diyos?
mo malalaman? Hindi malalaman ko po yung nararamdaman ko. No. Kailangan mayroong fact. Makikita mo yung salita ng Diyos. So kung hindi mo wala mong time talaga sa Word of God, hindi mo ma-appreciate lahat ng mga bagay na pinag-uusapan ko natin dito. Ulitin ko po, hindi mo ma-appreciate lahat ng pinag-aaralan natin dito, yung mga bagay na sinasabi ko natin dito, kung hindi ka nagme-meditate ng Word of God. Kasi yung ginagawa po natin pag-aaral dito, tuwing linggo lang. Eh, paano yung Lunes hanggang Sabado? Anong ginagawa natin? So, kapag wala tayong time kay Lord, tapos pipilitin mo si Lord parang hindi ka naaalala. Iisipin mo pala yung bakit si Lord parang kinalimutan ako. Teka. Si Lord lang ba ang nakakalimot o tayo nakakalimot? Kasi tinipak na araw-araw, buhay tayo kahit na hindi pa tayo lumalapit kay Lord, isang pasasalamat dapat ibigay na natin sa Kanya. Nakakalimutan natin yung essence ng pagiging anak. Siguro lang naman dito akin sino mo dito yung sigurado niyang anak siya ng Diyos? Hindi lang lang. Ulitin ko ulit, sino mo naniniwala dito na siya ay anak ng Diyos? Amen. Lakas ng amen, Ang tanong, sumusunod ba tayo sa tatay natin? Yun, yun ang kasunod. Parang ganito lang kasimple yung mga anak ko yan. Pero tanong, sumusunod kaya sa akin. Si Don, anak mo, katabi mo, sumusunod kaya sa iyo. Lahat, ibig sabihin, Chris, si Luisa, nandiyan si Bong. Si Bong, sumusunod ba yan o nagtatago lang sa likod? Nagtatago sa likod, nakita sa likod. Nakikita mo ba yan? Parang kapraso ko na lang siya nakikita. Ano wag dito? Hindi ko na nakikita. No? So, sumunod rin sabi, meron mga bagay na gusto ng Lord, nabigyan natin ng pasyon, bigyan natin ng pagpapahalaga. Kasi kung di natin bibigyan ng pagpapahalaga, hindi natin makikita yung ganda na gusto ipahayag ng Diyos sa atin. Trust plus means no matter what. Yan po yun. Trust plus means no matter what. Yung kahit na anong mangyari, susunod ka kahit kayo. Sabi niya sa 5:21. Pagkarinig nito, yung nag-usap-usap ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, sino itong nagsasalita ng kalakas-tangalan sa Diyos? Hindi ba Diyos lang ang nakapagpatawad ng mga kasalanan? Kasi sinabi ko, nireplay ko ng ating Panginoon, Kasi sinabi niya, patawarin ka sa iyong mga kasalanan. Pero tandaan po natin ang ating Panginoon ay isang Diyos. Diyos na nagkatawang tao. So, ibig sabihin meron siyang karapatan kung tutuusin. Pero hindi nakipagtalo ang ating Panginoon. Magwas, sinagot niya sa 5:22, palibasa alam ni Jesus ang kanilang pag-uusap. Sinabi niya sa kanya, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang masadaling sabihin? Pinapatawad na ang iyong kasalanan o tumayo ka at lumakad? Ngunit upang malaman ninyo ng anak ng tao, ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa. Sinabi niya sa pangalan ko, tumayo ka, buhatin mo ng dyan, at umuwi ka na. Nang kilala sa mga nalaro at nagpuri sa Diyos sa pagkakama ay sinabi niya, nakakita tayo ng kahanga-hanga bata. Alam niyo po, kahit na meron hanggang may mga tao na pilit gustong sirain yung ginagawa ng ating Panginoon, tinuloy pa rin ang ating Panginoon yung pagpapagaling doon sa kalimutan. Alam niyo po, yun yung mga problema. Kung minsan may ginagawa tayo para kayo, yung mga tao nasa paligid sa atin, pipigilan tayo. Bakit? Kasi mga ginagamit yan ng kalaban para hindi matuloy ang kalooban ng ating Diyos. No? Gumagawa at gumagawa yung ating kalaban para sirain yung ibig sabihin ng ating
Kaya nga, so nga nang ito isipin natin mabuti. No? Meron na tayong meron na tayong advantage eh. Bakit? Yung tiwala natin kay Lord, ito ang magdadala sa atin sa mas maayos na buhay. Kaya lang, may tayo na hahayaan ng Lord na tayo ay humakbang sa isang step na parang mahirap. Kagaya ng apat na lalaki, mahirap yung ginawa nila, pero nag-step forward sila. Hindi sila matras. Inalis nila. Hindi na pinayagan na yung barrier, ay maging barrier. At naging magandang resulta, yung kailang ginawa ay nirecognize ng ating Panginoon. At, tandaan mo natin, kahit na anong mangyari, kahit na anong magnap, huwag natin payagan na yung kalaban ay magtagumpay. Tandaan mo natin, kasama natin sila, magtatagumpay na tayo. Isang araw mayroong mag-ama. No? Lalakad sila. Lalakad sila. May dumaan na aeroplano. Sabi nung tayo, totoo bang mayroong Diyos? Sabi na. Oo, anak. Bakit? Parang hindi ko nakikita, hindi ko nararamdaman. Tinuro ng tatay yung aeroplano. Humito yung aeroplano, yung aeroplano. Sabi ko, anak, nakikita mo ba yung aeroplano? Opo. Pero, ang layo eh. Hindi ko masyadong maalinag sa akin. Mataas eh. Ang ginawa ng tatay, sinama yung anak sa airport. Sinama sa airport. Pagdating ko sa airport, nakita yung malaking aeroplano. Sabi ka ng anak, Tay! Ang laki pala ng aeroplano. No, nakawawi ko na. Ang laki-laki pala niya. Pero pag namin sa ulap, parang kapraso na ganito. Yung sabi nila ng tatay, anak niya na gusto kong sabihin sa'yo. Ganon din kay Lord. Kapag hindi ka lumalapit kay Lord, hindi ka talagang totally lumalapit kay Lord, hindi ka ma-amaze doon sa mga bagay na pwede niyang gawin sa buhay. Hindi mo makikita ng mas malapitan, maganda ang pwede gawin ng Diyos. So, ano ito isipin po natin? Kagaya ba tayo ng batang yun? Hindi nyo ma-appreciate yung kabutihan ng Diyos basta-basta. Kasi, hindi naman siya lumalapit ng ganun kalapit sa ating Panginoon. Tayo po kaya. Kailan po tayo lumalapit kayo? Hanggang saan po ba yung paglapit natin? Sana hindi tuwing linggo lang. Sana hindi tuwing Miyerkules lang kapag may prayer dito. Dapat araw-araw tayo malapit kayo. At alam niyo po, ang sa napakaganda nito, kapag lagi po tayo lumalapit kayo, alam niyo po sasabihin ito sa inyo. Yung tuwing umaga na inaawit natin dito, puro patungkol po sa Diyos yan. Puro patungkol kay Lord yan. Kapag tayo ay lumalapit kay Lord, lalo po natin ma-appreciate yung inaawit natin yan. Kasi alam natin na yun yung Diyos na pinaniniwalaan, pinaninindigan natin at binibigyan natin yung fully trust natin sa Kanya. At kung ma-realize na yung kinakita pala natin dito, ay patungkol sa ating Panginoon. At yun po yung isa sa mga gagawin natin sa langit, magpuri, magpasalamat. Yung ginagawa po natin dito ng pagkanta, pag-awit, pagpapractice po yan, papunta natin sa langit. Ito, joke lang ito, baka naman isipin niyo mabuti. Kung dito pa lang, naiinis ka na kumanta, how much to? Kakanta ka palagi kayo. Dito nga pinapractice na tayo. Dito nga gusto ng Lord, makita natin kahalaga ng inaawit mo natin. At yung kung inaawit natin yan, sinasala ko yan ng praise and worship. Hindi lang basta, paano meron tayo? Paano meron tayo kami? Hindi yan. Paano meron tayo tatanong, papalak? Hindi. Kasi sa langit talaga gano'n eh. Hindi ba si David nga?
Kaya kung medyo ano yung asawa niya, kasi nagpupuri, nagtatanong si David. Yan, nagpupuri, kasi ano ni David yung pupuntahan niya, gano'n yung gagawin niya pag-alis natin sa mundo ito. Eh kung dito pa lang nabobor ka na, kumakanta ka lang kay Lord, how much more kaya doon pag natin ka? Baka dahil sa hindi ka makakanta ng kapuri kay Lord, baka hindi ka makapasok. Yun ang ayaw po natin. Baka again, sinasabi ko po, hindi po patayin yung ano natin. Yung pagkanta natin, yung may pagkanta. Kasi pwede mong gawin lang yan, basta wala kayo. Ay, tumaas si ate yung ng kamay, tataas din ako. Ay, si ate yung nag-backlerin. Ay, hindi ko alam yun. No. Aanuhin mo rin. Gagayahin mo lang, gaya-gaya. Hindi. Kaya na nangyari yung nagkakaroon ka ng ano. Kasi sa kaibuturan ng puso mo, alam mo na yung kinakanta mo, natutuwa sila. Na alam mo si Lord pag kinakanta mo yan, meron siyang something na binibigay sa puso mo natin. Kaya isipin mo natin ang mabuti. Isipin mo natin ang mabuti. Kasi po, message po natin sa umagang Trust Plus, hindi po mangyayari ito kung hindi tayo totally nagtatrust kay Lord. At ang totally nagtatrust kay Lord, meron palagi siyang gagawin something para kay Lord. Ang tanong, willing ba tayong mag-step up, mag-move forward para kay Lord? Kasi kung tayo po ay willing, makikita po natin yung mga very amazing na pwede ipakita ng Diyos. Kagaya na sa parehong ko, napagaling dahil naniniwala siya. Hindi lang siya, pati yung kanyang 4 na kaibigan na naluhan sa kanya. Ang tanong, willing ba tayo talaga na tumulong gumawa para sa ating Panginoon? Kasi ang mga willing, makakakita ng mga nakakaiba, may mga vision na makikita, may mga miracles na may experience. Yung asawa mo, parang hirap na usapin, pag-pray mo. Patuloy mo yung pag-pray. Makikita mo yung himala na pwede gawin ng Diyos. Yung anak mo na matigas ang ulo, pag-pray mo. Makikita mo something na mayroong gagawin natin. Huwag kang papagod. Huwag kang papayag. Huwag tayong papayag. Napasalan lang natin sila gigibak. Yung 4 na magkakaibigan, hindi sila gumibak. Pwede naman eh. Sabihin nila, wala, busy puro eh. Pero hindi sila nag-give up. Yung nanay at tatay mo, ikaw ang ulo naman Kristyano, anak, huwag kang mag-give up. Ipag-pray natin. Makasama natin. Hindi na makasama rito, kundi makasama natin sa pag-aaral ng salita ng Diyos, pakikinig ng salita ng Diyos, pagbibigay ng buhay. Kasi parang yung sinasabi ko ito, maliligtas ka, alam mo yung kaligtasan, tapos yung tatay at nanay mo o yung mga anak mo, hahayaan mo nila, gigib up mo nila. Ayaw eh. Kasi dali sabihin eh, ayaw eh. Iyayaya ko, ayaw eh. Teka, ginawa mo na ba yung talagang pwede mo gawin? Destroy the barrier. Alisin mo yung barrier. Kung kinakailangan, kunin mo yung mga cellphone para makinig sa'yo. Lahat ng gadget, kunin mo para makinig sa'yo. Lalo kung ikaw ang tatay, ang nanay, kontrol natin mo yan. Tayo mga tatay ang nanay ko, kaya natin kontrolin yan. Meron tayong gagawin. Pero tanong, kailangan yung babalik yung tanong, willing ba tayo mag-step forward para sa mga kanya? At malaking bagay po. Gamitin natin yung trust factor na binigay ng Diyos sa atin para magamit niya tayo para sa kanila ng natin. Tayo po ito ba yun? Tayo po ito ba yun? Tayo po mamikip. Lord, salamat po ng marami. Salamat po ng marami, Panginoon, na ulit pinakita po sa amin. Ano pong ibig sabihin ng trust sa inyo? At yung trust na yung Panginoon, meron pa kami mga bagay na dapat gagawin. Hindi po kung nagtiwala lang kami sa iyo, wala na kami gagawin. Mag-enjoy lang kami ng mga tayo. No. Hindi po kasi makikita na talaga yung katrust kami na nag-move forward kami. Lord, tulungan niyo po kami. Alisin niyo po kami sa amin yung pagiging complacent. Alisin niyo po sa amin yung pagiging relax. Na wala lang kami pakialam sa mga tayo sa kanila.
kaklase namin, kasama sa trabaho, kapitbahay, mga kamag-anak, lalo-lalo na ang aming mga magulang, ang aming mga anak. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na i-destroy namin yung mga barrier na nagiging handa para magkaroon sila ng kaugnayan para po sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na huwag kaming titigil hanggat may pagkakataon na ipanalangin namin sila. Even na hindi nila alam, tutulog sila, kasama namin sa bahay, pwede namin ilayan, pag-pray namin, isang paraan ito. Pero digit sa lahat, magkaroon po kami ng desire sa puso po namin na mag-step up kami, Panginoon, para kami namin itong buhay namin. Dahil binigyan mo na kami, Panginoon, ng ano eh. Binigyan mo na kami ng karunungan ng kaalaman. Binigyan mo na kami, Panginoon, ng assurance na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iwanan. So, kailangan na lang namin, Panginoon, dahil meron kami connection sa inyo, patuloy namin gawin ito. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon, na huwag na pabayaan na mapahamak ang mga tao ito, na wala kaming ginagawa. Of course, hindi kami magliligtas ikaw, pero gagamitin mo kami instrumento. Napakalaking pribileyo nito na bawat isa po sa amin ay gagamitin po ninyo. Kaya hayaan niyo po, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, na magkaroon kami ng puso para sa mga tao ito. Na parang wala na silang inaasahan kundi yung mga bagay na nandito sa mundo. Hayaan niyo po, Panginoon, na magkaroon po kami, Panginoon, palagi ng puso na willing abutin itong mga tao nito. At salamat, Panginoon. Kasi tamo na magtitiwala kami sa iyo, hihingi kami ng tulong sa iyo, tamo na bibigyan kami ng pagkakataon. Tamo na bibigyan kami, Panginoon, ng mga bagay na pwede namin sabihin at higit sa lahat, Panginoon, maging isang mabuting halimbawa namin. Kasi itong mga tao na tinitingnan nila sa amin, kung talagang meron ang pagbabago na nangyari sa amin. Nakita nila, Panginoon, na talagang kami ay pag-aari sa isip, sa pananalita. Hayaan niyo po, Panginoon, even sa aming mga body language, palagi ang iyong pangalan ay mabigyan ng kapulian. Palagi ang iyong pangalan ay maging mukhang bibiglawan. Palagi kaisipan namin kung paano kami makakapag-inject ng iyong word. Kasi ito talagang tungkulin namin, kaya nandito po kami sa mundo dito. Kailangan iwin namin yung mga tao kahit gusto niyo. Kaya patuloy, Panginoon, tulungan po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Na magkaroon kami ng puso na gagaya ng puso po ninyo na palagi nasa isip. Kaligtasan ng aming kapwa. Kaligtasan ng mga tao na hinahayaan mo makasalungan namin makausap namin. Sapagkat naniniwala kami, Panginoon, na bawat nangyayari sa buhay mo namin ay hindi isang aksidente. Pinapahintulutan mo ito, pinapayagan mo ito dahil ito ay isang Diyos na palaging nagmamahal sa bawat isa. Even yung mga makasalanan. Dahil kasi hindi naman kami malinis yung kasalanan ng kami. Pero minahal mo lang kami. Binigyan mo kami ng chance. Kaya tulungan po kami, Panginoon, na huwag namin sarili itong biyaya at pinagdalang mo sa amin. Kapatid, sa mga sito, maaaring ka may physical karamdaman. Sige, sabihin mo sa ating Panginoon, dahil kasama yan. Siya mga himala na bawat ginagawa natin, Panginoon, nagbibigay siya ng kanyang healing ministry sa mga tao na sa paligid. Kaya kung meron kang karamdaman sa mga sito, ang kinin mo kagaling na mula sa ating Panginoon. Sige, sabihin mo sa kanya. O meron kang kaibigan, kakilala, na may karamdaman sa mga sito, hindi mo sa Panginoon ang kagaling. At kung meron pagkakataon, kung meron kang cellphone, sa kaibigan mo niya, pwedeng mamaya, tanongin mo sa kanya. Kung nasa pakiramdam niya, pinag-pray mo siya. Sabi mo sa kanya, meron ba siyang naramdaman, naranasan. Maganda rin yung sinecheck natin, yung pinag-pray natin kung ano man nangyari sa kanya.
isa rin itong kaparaanan para makita ng mga tao ito na we are so much concerned for them. Meron tayong concern sa kanila. Na huwag mo nang isipin na, hindi, pinag-pray ka, okay na yun. Hindi. Dapat alamin natin, i-verify natin ano na kaya nangyari sa kanila. Baka mamaya kailangan natin pag-pray pa natin. Kailangan pag-pray pa natin. Salamat ka naman. Iinigay ang isang puso. At muli, Panginoon, tulungan niyo kami na matuto rin magpatawad at matuto rin humingi ng tawad. Salamat dahil ikaw sa iyo na palagi pinapaalala mo sa amin na kami lamang ay nakakakila sa kapuluan dahil sa iyong biyaya sa pagpapatawad mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa aming mga kapatid na ditiwang ng kanilang kaarawan, magdiriwang ng kanilang kaarawan. Salamat po sa extension ng buhay na pinagkakalong mo sa mga isa. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay patuloy na nagbibigay ng lahat ng pangangailangan ng bawat sa pusa mo. At salamat din, Panginoon, dahil itong isang linggo na pagpapasok, alam ko na na kailangan namin ang inyong paggabay, pangulina, sa eskwela man, sa trabaho man, samahan mo kami ng bawat sa pusa mo. Magawa namin ang aming tungkulin, na may kababaan mo, may tasak ng pangalan sa lahat ng aming tungkulin. At ulit, Panginoon, tinataas namin ang bansang Pilipinas, ang mula sa aming presidente hanggang sa pinakamababa na magkaroon ka ng tungkulin para patuloy ang mga tambay sa Pilipinas. Hindi dahil sa kumisay, dahil naman sa Pilipinas ay ikaw na may-ari. Kaya nararapat ng Panginoon na maitaas na bigyan ng pagpapalyan ng dakilang pangalan. Sa aming pag-iwalay, sa aming pag-alis ng mga sa tao ito, umaasa kami Panginoon na ikaw rin na patuloy na sasama sa amin. Sa mga isang linggo, nagawaan ko namin maluwalhati mataas ang iyong pangalan sa aming kanila ko ang kontak, ipagmamalaki namin na mayroong isang Diyos kami na aming pinagkakatiwalang sinasalahan kami sa lahat ng aming pupunta. At ulit Panginoon, pagpalain ang bansang Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi ang sila ng magkala sa bansang Israel ay yung pagpapalain. Muli Panginoon, pinakil namin na ngayon palang tinulong na sila po na ang aming mga kalalaki. Dahil lahat ng ito ay hinihingi po namin sa pangalan ng aming Panginoong Sus, lahat ng anak na Diyos, magsabi po ng